SJCC Podcast. Sa bawat mga pagsubok may liwanag. Sa bawat luha, kalakip ay pag-asa. At sa bawat panalangin, may kasagutan ang Diyos. Pakinggan natin ang kwento ng pagbabago at tagumpay. Mula sa mga taong dumaan sa pagsubok, ngunit hindi binitawan ang kanilang pananampalataya. Good afternoon po. Welcome po sa ating SJCC podcast with the special edition na may title na Unleash God's Power for Breakthrough. At ako po si Ken. At ako po si Mai. At alamin po natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng ating mga special guests. Ayan. Ngayon naman, kilalanin natin May kung sino yung ating mga special guests. Yes. So nandito si Ate Menchi, Ate Emily, and si Ate Ara. Ayan. And welcome. Ngayon, dahil meron tayong title na Unleash God's Power for Breakthrough. Makagandang malaman, no, sa tagal nyo ng paglakad sa ating Panginoon, sa pagsunod sa Kanya. Saang parte ng buhay nyo naranasan yung divine intervention or yung breakthrough ng Panginoon na talagang pinagtagumpayan niya kayo? Meron ba kayo sa life nyo na nakita talaga yung pagkilos ng ating Panginoon? Sa akin, siguro maraming pagkakataon na naganap sa akin yung breakthrough ni God. Pero ang isang pinaka talagang nagkaroon ng pandemic, alam niyo naman yun, di ba? Pagkakataon yun talaga, yun namatay ang ate ko, hindi kami makapunta. Tapos, siyempre, pagka namatayan ka, siyempre gusto mo masilayan. Pero dahil nga sa pandemic, hindi ka makapunta. Sobrang sakit yung dinanas namin. At yun, muntik na akong gusto ko na magpakamatay noon. Kasi nga, dahil last na makikita mo yung ate mo, hindi mo makita. Kaya sabi ko, Lord, sana makawala kami sa ganitong problema. Ayun naman, nag-pray lang kami. Tapos sabi ng ate ko, okay, makakayanan natin yung mag-pray lang tayo. Ayun, hinil kami ni Lord. Siguro sa akin, yung simula nung nagpagamit ako, nung nag-commit ako sa Panginoon. Kasi way back, during college, yun yung time na talagang nag-decide ako na mag-commit ako sa Panginoon, na magpagamit ako. First ministry is music, then iba't ibang ministry na since then. Pero yun, nakita ko talaga yung kamay ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon na wala akong ganito, hindi sapat yung ganito, pero grabe talaga kumilos ang Panginoon, na siya mismo yung gumagawa ng paraan, siya mismo nagiging imposible, yung mga imposibleng bagay. Bago mag-pandemic, nandito na kami nun sa Antipolo, and then yung time na yun is sobrang hirap ng pinagdaraanan ng buong family namin. And kapag bumabalik ako sa moment na yun, naalala ko kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay namin. Kasi sobrang, dun ko talaga ibinigay yung sarili ko sa Panginoon, na sabi ko, malampasan lang namin yung pagsubok na yun. Buong buhay ko, bibigay ko sa Panginoon. Maglilingkod ako sa Kanya. And dun nag-start lahat na sinuko ko yung buhay ko sa Lord. Kasi sobrang miracle yung ginawa ng Panginoon sa family namin. And nung time na yun is, hindi namin alam kung paano makaka-survive doon. Pero iba kumilos yung Panginoon eh. Hindi natin alam kung ano yung gagawin niya. Pero once na nagtiwala ka sa Kanya, talagang lahat magiging smooth lahat magiging magaan, at lahat is magkakaroon ng katagumpayan. Yung sa akin din, yung ganyan. Kasi di ba last year, yung last sem, hindi naman, this year pala. Yung enrollment ko kasi, fully paid ako. Sa entire ko na pag-aaral ng college ngayon, hindi ko nararanasan yung fully paid. Lagi akong half-top eh. Kasi syempre, ang hirap eh. Ang hirap din. Laging half-top. So, first time kong maranasan yung fully paid ako. And that time, yun nag-start na mag-decide ako na, Lord, ang agreement ko with you, kapag nag-third year na ako, magpo-pause na ako sa pag-work. Ma-focus ko na yung studies ko. Kasi gusto ko talaga yung calling na maging teacher ako. Okay. And etong papasok na school year, syempre nag-full-time student nga ako by faith. Sobrang doubt talaga. Ang laki talaga ng doubt. And that time, nung May, dapat ako ay,
song leader. Tapos yung lineup na prepare ko nun is More Than Able. And yung Holy Spirit, nag-speak siya sa akin, He's not done with you yet. There is so much more to your story. Yes. And while that song playing, sabi ko, Lord, nagda-doubt talaga ako sa'yo. Kasi itong June, first week ng June hanggang second week ng June, dapat I'm looking for a job na kasi wala akong source of income. Wala akong pang tuition fee, Lord. Tsaka kahit mag-part-time ako, hindi kakayanin makabuo. Pero sobrang iniyak ko kay Lord. Tapos sabi ko, Lord, ang hirap. Paano ko i-declare sa pagsusong lead ko at sa congregation ng Scepter of Judah Christian Church na hindi pa tapos ang Lord sa'yo. Hindi pa tapos ang Diyos sa church na to, sa spiritual family na to. There's so much dun sa story. Kung nasa wilderness ka, there's so much to that. Yes. And all you have to do is to increase your faith. Huwag kang ihinto sa pananampalataya mo. Huwag kang ihinto na sumunod sa Kanya. Huwag kang ihinto na maniwala sa Kanya. Sabi ko, Lord, paano ko ito i-convey sa congregation? Yes. Ang hirap. Kung may pinagdadaanan ka din, di ba? Ang hirap. And kagabi lang, may nag-chat sa akin na kailan ka mag-i-enroll. Ako na yung bahala dun sa tuition fee mo. Amen. Sabi ko, hello Lord. Hallelujah. Worried pa naman ako. Sabi ko, Lord, next week, last week of enrollment na, kapag June 16 pa ako nag-enroll, may penalty na ako, Lord. And hindi ko siya kaya. Tapos sabi ko, Lord, you are more than able. Amen. Kaya sinabi ko, Lord, who am I to deny what you could do to me? Oo. So therefore, sino tayo para i-deny na may gagawin talaga ang Diyos na kamangha-mangha? Yes, Eric. Pag dumadaan tayo sa problema, lagi nating sinasabi, Lord, ano bang gagawin ko? Lord, ano bang dapat kong gawin sa sitwasyon na to? Pero ang dapat pala na iniisip natin, Lord, ano bang gagawin mo? Hayaan natin na si Lord ang gumawa. Kasi He is more than able. Amen. Kasi siya yung provider natin, siya yung father natin. So ako, right now, even though I don't have a work, I know na by faith, lahat ng prayers ko, sinurrender ko na sa Lord. So even my health, even our finances, sa Lord ako dumedepend. Sobrang na-amaze ako kasi hindi nalimitahan ang Panginoon yung kapangyarihan niya dun sa movement niya sa buhay ko eh. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa family namin. Sabi ko nga, parang sobrang laking changes ang nangyari sa buhay. Imagine, kami nila tita, pinagpe-pray din namin yung family nila Yesha na makapag-church. Kasi for us, it's very important. You have your family with you when you serve the Lord, when you worship the Lord. And it's truly a blessing for us. We're so happy na they're here with us worshiping. So isa na rin yung breakthrough sa family namin. Pero agree din ako, alam mo, malaki pong testament po kanila sa pamilya po ni Pastora. Kasi ever since Ate May, ever since nasa tapat pa lang kami ng ano ba yun? Land Bank. Ayan. Pray niya na talaga yan na yung buong family. Kayo, sila Ate Mary, si Ate Grace. And alam mo, walang sawa yun. Even si Ate Jeanette. Ganun yung laging prayer ko. Kasi nakaka-attend kami ni Tita Tess way back before. Talagang pinagpipray ni Pastor yung family, yung salvation. And feeling ko testament yung family ng Gonzaga. Kasi imaginein mo nga, no? Hanggang sa nadagdag sa atin si Ate May. Yes. Nakatulong sa ministry natin. Later on ngayon, si Ate Imari, si Kuya Aiga na nasa praise and worship team na din, di ba? Yes. So ako, tama yun. Ibabad lang natin sa prayers. Ano kaya pwede niyong ma-advise for them na, ito pala yung dapat ko ding ginawa para maranasan ko yung pagkilos ng Lord para sa katagumpayan ko? Pagka dumarating sa atin yung problema, tapos hindi natin ibinibigay kay God yung problema natin, doon tayo sinusubok na manghina. Kaya nga ang dapat sa atin, kagaya natin na
nakakakilala kay Lord, yung pangako niya, yun ang pangahawakan mo at doon ka sa kanya aasa. Amen. Huwag kang aasa sa kalakasan mo, huwag kang aasa sa ibang tao. Kasi dati, before kasi na umaasa ako sa kalakasan ko. Nagkasakit ako, paano na? Diba? Hindi kagaya ng kay Lord ka umasa. Siya yung gagawa ng paraan para makasurvive ka sa lahat ng mga pangangailangan mo, diba? Kaya, ang pinaka-importante talaga sa atin, huwag tayong aasa sa sarili natin, huwag tayong aasa sa ibang tao, kundi kay Lord lang tayo umasa. Amen po. Yun. Ang isa sa kailangan natin gawin bilang naglilingkod sa Panginoon is magpatuloy talaga. Magpatuloy at hindi mawawalan ng faith sa Panginoon. Patuloy na magtitiwala sa Kanya. Kasi ako in my personal life, grabe subok na subok ko yung pag may pagsubok talaga, tapos nagtiwala ka talaga sa Panginoon, sinurrender mo talaga sa Kanya, makikita mo talaga na siya talaga yung kikilos. For example, I just wanna share din, yung isa sa recent na pinakamalaking pagsubok din na sa family namin is, na-share ko na siya before, pero yung sa father ko ay nagkaroon siya ng other woman. So, kung isipin mo sa family, yun yung isa sa pinakamalaking test na pwedeng dumating no? Tapos, tinanong ko yung sarili ko, or nagka-question ako na, bakit Lord? Bakit kasama ako? Parang, kasi sa work, pag nagtatanong ako sa family background, everyday merong broken family na sinasabi sa ako ng applicant, separated yung family nila, separated yung parents nila. Parang, nung time na yun, na dumating sa akin yung ganun test, na bakit Lord kasama ako sa ganun? Pero ang hirap nun, actually, ang hirap siyang i-overcome. Pero day by day, kasi yun yung gagamitin ng kaaway sa'yo na possible na mawala ka sa Panginoon. Pero day by day natutunan ko na ano sa akin ng Panginoon, na matuto kang magpatawad, na matuto kang isuko mo sa akin lahat. Parang yun yung pinakamalaking test sa amin, sa family namin, na dumating siya. Pero grabe yung pagkilos din ng Panginoon na sa kabila nun, nakakilala yung father ko, nakarinig siya, nakilala niya ng totoo yung Panginoon. At ngayon nag-church siya and pinagpe-pray ko na magpatuloy at maging malalim siya. Ganon din yung family ko na napunta dito, na yung goal ko na dalhin sila dito from province is para mahiwalay na yung father ko sa amin. Ganon. Pero yung sumunod pa din yung father namin dito, na hindi niya pa din hinayaan. Kumbaga, alam ko na ang Panginoon yung kumilos, na hindi niya hinayaan na maging broken apart yung family namin. Alam ko na ang Panginoon yun. Na sa kabila ng mga anxiety, yung mga isipin, alam ko na yung Panginoon yung nag-calm sa akin. Ang Panginoon yung siya yung kumilos para ma-lessen at maalis yung anger. Kasi syempre tao lang tayo. Magagalit tayo pag ganun yung sitwasyon na nasa harapan mo di ba? Kasi bakit mo nagawa? Ang dami kong tanong, bakit nangyari? Bakit ganito? Bakit mo nagawa yung mga ganun? Doon ako na-test din talaga, yung faith ko. Pero magpatuloy lang sa Panginoon at magtiwala. Kasi siya yung magre-restore, siya yung mag-heal ng mga kung ano man yung dapat na at magre-restore ng family. For me, iba pa din yung may sarili tayong kaparaanan sa ang Lord ang gagawa ng paraan para sa atin. Kasi His ways are better than our ways. And minsan, akala natin parang sasabihin natin na, Lord, ito yung gusto kong mangyari, ito yung gusto kong maranasan. Pero all throughout, marirealize mo na kapag hindi yun nangyari, it's God's protection. Kapag nangyari yun, it's God's direction para sa'yo. So, it's something na masasabi mo na, Lord, alam ko ikaw yung gumawa nito. Paraan mo to para sa akin. Di ba? So, it's really amazing na nare-realize natin yon all throughout our plans. Kasi importante that every time that we desire something, we pray for something, we reach out sa Panginoon. Kasi lahat naman ng bagay, di ba kaya nga tayo nananalangin na, Lord, let your will be done sa ating mga buhay. Kasi yung breakthrough natin, mararanasan natin if we will be persistent enough and yung faith natin. Di ba? Pinapaalala talaga na during our trials talaga, during our challenges, during our dry season talaga, importante talaga na we have to stay still. Maging kalmado lang tayo, manatili tayo sa presensya ng Lord, sa lilim ng presensya ng Lord, kasi hindi niya tayo pababayaan at hindi niya talaga tayo iiwan. Yung best action na nagawa ko dati during na
nakakaranas ako ng pagsubok. Siguro yung nag-deeper ako sa Panginoon. Kumbaga, lumapit ako sa Panginoon, nagpakumbaba ako, and then nagpray ako. Kumbaga, kung ano yung mga, nilalaman ng puso ko, ano man yung pinagdaraanan ko is, sinurrender ko lahat sa Lord. Kumbaga, yun yung the best na ginawa ko nung time na dumadaan ako sa pagsubok. Time na nag-aaral ako 2020, siguro 2 years akong nag-stop ako noon eh. And then 2 years ako nag-stop, tapos yung time na yung 1 year na yun is nag-stop din ako noon kada exam namin kapag walang ipambabayad na tuition. Nag-i-stop ako kasi nga sa school na pinasukan ko is kapag wala kang exam permit is hindi ka talaga makakakuha ng exam. Hindi ka nila talaga pag-examine pag di ka wala kang exam permit. And then noong time na yun is walang-wala talaga kami. Sabi ko, Lord, napapagod na ako. Kumbaga parang sabi ko, Lord, mag-i-stop na naman ako. Sabi ko, naibigan ako. Yeah, sabi ko, Lord, mag-i-stop na naman ako. Ano po ba to? Nagko-question ako sa Lord nun. Sabi ko, ba't ganun? Nagtatanong ako sa kanya, ano ba talaga, Lord, yung kalooban mo sa buhay ko? And then one time is, yun nga, may isang tao na pinakilala sa akin ng Lord, and nag-offer siya na siya yung magsasagot ng tuition ko. And sobrang thankful ako talaga sa taong yun. And sa buhay niya, sobrang, as in, talagang kapag nagpe-pray ako sa Lord, Lord, ibalik niya sa kanya lahat, Panginoon, pagpalain niyo siya, Panginoon, ganito, ganyan. And sobrang thankful ako, sabi ko, Lord, grabe, pagka sa'yo po talaga ako lumapit, talagang kayo yung magbibigay ng way, kayo yung magbibigay ng tao para tugunin yung prayer ko na yun. And then, ayun nga, thank God, kasi malapit na this year, gagraduate na ako. Amen! And sobrang blessed talaga, sobrang tuwan-tuwa ako sapagkat yung Lord is talagang nakikita kong kumikilos sa buhay ko eh. Yes. And then, ayun nga, yung paglilingkod sa Panginoon, and I just wanna share din po yung sabi nga talaga kapag once na nag-commit ka sa Panginoon or binigay mo yung buhay mo sa Lord is kahit saan ka pumunte, hahanap-hanapin ka talaga ng Panginoon eh. Kasi nung time na nasa Batangas kami is, naglilingkod na din ako sa Lord noon. And then yung bago kami umalis sa Batangas is, pumunta muna kami sa church, and then pinag-pray kami ng pastors namin doon, yung dalawa namin pastor na mag-asawa. Pinag-pray niya kami na sana kapag lumipat kami dito sa Antipolo is magpatuloy pa din ako sa paglilingkod sa Lord. And thank God kasi nung time na yun is madaling araw kami nakarating dito sa Antipolo. Tapos nung madaling araw na yun, nung pagka-umaga is katabi lang namin yung church na pinagsimbahan din namin kasi naririnig namin yung mga praise and worship na song. Sabi ko, umiiyak ako, natutulog kami, narinig namin yung song. Sabi, sa isip-isip ko, sabi ko, wow Lord, hindi mo talaga kami pababayaan. Kasi during that time kasi is, dumadaan talaga kami sa pagsubok nung lumipat kami dito. Ang pinaalala talaga sa akin ng Panginoon na hindi kami nag-iisa. Nakasama namin siya sa pagsubok na yun. And thank God talaga, hindi niya ako nilayo sa kanya. Kumbaga, hanggang ngayon, nagpapatuloy talaga ako. Sabi ko, yun talaga yung pangako sa Panginoon eh. Maglilingkod ako sa kanya habang buhay. Yun talaga yung pinangahawakan ko hanggang nabubuhay ako sa mundo, Lord. Maglilingkod ako sa iyo. Yun talaga. Kung merong makakanig sa'yo, for example, yung mga anak po, in the future, kapag nagkaanak po kayo, or si Sister Emily, ano yung one thing na gusto nyong makita nila na this is how God works in our life. lives. That's why you can expect nakikilos din siya sa'yo. Ano po yung gusto nyong ma-i-impart na lesson? It's pwede sa mga listeners natin, yes. sa mga viewers natin na baka ngayon nasa wilderness din sila no? Pero ano kaya nasa breaking point. Kung meron kayong Bible verse na talagang pwede niya ding ibigay as encouraging to them. Ang akin siguro is yung sa Jeremiah 29:11, 'di ba? Favorite nating verse 'yan. For I know the plans I have for you, 'di ba? Plans to prosper you, to give you hope and a future. So andun na yung declaration ng Panginoon na alam niya ang plano niya para sa atin, 'di ba? And ito yung parang masasabi mo na wala pa tayo sa exciting part, 'di ba? Wala pa tayo sa exciting part kasi si Lord lagi siyang may exciting nagagawin sa buhay natin. Alright. Kasi, isipin mo na lang from Old Testament, from the very beginning, kung gaano siya naging Panginoon ng lahat.
So, kung noon, nagawa niya, ano pa ngayon? 'Di ba? Ano bang difference noon sa difference ngayon ng mga Yes, tao, yes. 'di ba? Eh, ang Panginoon, hindi Pare-pareho naman tayo siya, tao. yes, pare-parehas naman tayo tao, 'di ba? And hindi siya nagbago, siya ang nananatiling Diyos, Yes. 'di ba? So, hindi natin siya pwedeng limitahan na hanggang doon lang siya sa Old Testament or sa New Testament. Kasi sa generation natin, He can also do those things. So, Amen. lagi nating isipin na if God can do that in that past, then He can do it in our lives and in our future generations pa. So, wala pa tayo talaga sa exciting part. Yes. Share ko lang kasi dati is, until now, siguro may mga bagay pa din na takot akong subukan. Kumbaga, may mga fear pa din ako eh. Kumbaga, sobrang sobrang takot akong subukan. Kumbaga, parang hirap na hirap ako makaalis sa comfort zone na yun. Kumbaga, sabi ko, Lord, parang hindi ko kaya, Lord. Pero habang nagtatanong si Kuya Ken ng ako ano yung verse na pwede kong i-share, sabi ko, may naisip akong isang verse, pero hindi ko naalala kung anong niya, kung saan book makikita. Tapos kaya nag-open ako ng Bible sa Philippians 4:13. Sinabi kasi dito, lahat ng ito is magagawa ko through Jesus. Kumbaga, sabi ko, yung wala kang takot eh. Kumbaga kasi hindi ka na matatakot eh, wala nang fear dahil si Lord na yung kikilos eh, si Lord na yung gagawa, si Lord na yung magbibigay sa'yo. Kumbaga, yung verse na to is nagpaalala para sa akin na huwag kang matakot, subukan yung mga bagay na pinapagawa sa'yo ng Diyos. Kung feel mo is kalooban ng Panginoon or gusto ng Lord na makalis ka din sa comfort zone na yan para mag-grow ka, gawin mo. Kumbaga, huwag kang matakot kasi sinabi naman ng Lord na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Kumbaga, kasama ka niya sa lahat ng bagay na gagawin mo. Basta lahat is surrender mo. Lahat ibigay mo sa Kanya. Kasi, yun nga, sabi nga po is wala tayong magagawa eh. Kung hiwalay tayo sa Panginoon, kumbaga, yun talaga yung pinaka-the best na pinaalala sa akin ng Panginoon. And yun, nag-remind sa akin na huwag kang matakot, kasama kita. Siguro yung maaaring nagbabago yung panahon, yung season, yung mundo, pero ang Panginoon hindi. Hindi siya, never siyang nagbago. So kung naging faithful siya sa akin, mas magiging faithful pa siya in the coming generation. So, alam naman natin kasi noon pa man faithful ang Panginoon at mabuti ang Panginoon. So, yun. Siguro yung isa sa verse na pinangahawakan ko is yung sa Isaiah 41:10. Isa sa mga life verse na, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. So, ang Panginoon yung kasama natin. Ano man yung season, ano man yung panahon ng buhay natin, ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung mga giants na nasa harapan natin, ano man yung mga breaking moments natin, laging mayroong breakthrough, laging mayroong magandang plano ang Panginoon. And tama yung sinabi ni Ate May na wag mong tanungin ng Panginoon kung anong gagawin ko, Panginoon. Sabihin natin, Lord, anong gagawin mo sa season na to ng buhay ko? And ano man yung season sa buhay natin, lagi tayo magtiwala sa Panginoon kasi palaging yung season na to, part ito ng magandang plano ng Panginoon para sa atin. So, doon tayo papunta sa magandang plano ng Panginoon. Dapat tayong manatili at manatili sa Kanya at magtiwala sa Kanya at maglingkod sa Kanya until the end. John 3:16. Kasi, di ba, sabi nga, ang pagmamahal ng Panginoon, binigay niya nga yung sarili niya para mahalin tayo. Bakit hindi natin hayaan na tayo naman ang magmahal sa Panginoon? Kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin, ipakita natin na mahal din natin ang Panginoon. Kasi, ano yun yung gantimpalang binibigay niya sa atin kakaiba. Bakit? Siya nga nagbuhos ng buhay, bakit tayo hindi natin magawa yun, di ba? Kaya kailangan natin na, yung sinasabi ng for God so loved the world, yun pa lang sa napakalaking anong, di ba? Bakit hindi natin kaya, di ba natin magagawa yung ganun? Bilang nanay, siyempre gusto din natin sa mga anak natin na ano sa kanila na mahal ka ng Panginoon, di ba? Mahal ka ng Panginoon, kaya sabi ko sa kanila, kailangan, minsan pinagpipray ko talaga na baguhin sila kasi 3 pa yung anak ko na hindi, dalawa pa tapos isa yung asawa ko. Kasi talagang siya. Talaga pinagpipray ko talaga na magsama-sama kami na
Mag-serve ano kay Lord para isang pamilya, di ba mas maganda yung isang pamilya? Kasi sa side ko, sa mga pamangkin ko, nagsiserve na din. Bakit sa akin, sabi ko, minsan na ano ko, Lord, siguro nasa process pa sila. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, itong verse na to, sabi ko, intindihin itong verse na to kasi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay talagang napakalaki dahil gusto niya maging maligtas tayo at hindi tayo maiwan dito. Sabi ko din sa kanila. Ang inisip ko naman siguro pinaprocess pa ni Lord yan. Kaya ako, pray pa rin ako ng pray para hindi ako nawawalan ng pag-asa. Tama yung John 3:16 na assurances mo yan. Yun na yung patunay na ang Lord, mahal niya tayong lahat. Kasi ang dami din talagang breakthrough sa akin eh. And I agree kasi Ate Menchi sinabi niya din eh. Tsaka si Tita Ems na ang dami talaga kung bibilangin, ang daming breakthroughs. Yes. And sa akin din ang dami from in an early age, nanirahan ako sa isang bahay na walang tubig, walang kuryente, tapos nag-iigib ako sa malayo, tapos ako lang mag-isa. Yung gano'n, yung independence type. Tapos yung napalayas ako, na hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam paano yung pang-araw-araw kong gusto. Yung mga gano'n. At simula nung natuto talaga ako mag-devotion, ito pa rin talaga yung life verse ko. Out of many. Ito pa rin talaga. Kasi, dati yung nabubuhay pa yung foster parents ko, si mama. Kasi number 1 persecutor ko siya that time. And, siya talaga. So, parang laging isa din siya sa Lord. Gusto ko ng breakthrough dito. Kasi, ang hirap mag-devotion kapag may sisigaw na, basa-basa ka ng Bible, ganyan. Tapos yung ugali mo hindi nagbabago. Sabi ko, hindi naman instant yung change eh. Yung mga ganun, ang hirap, ang hirap. Pero, ito talaga lagi yung binibigay sa akin ng Lord. Yung Exodus 14:14 nga, that the Lord Himself will fight for you. Amen. Kasi, growing up talaga, siguro jealous na din. Yung parang nainggit ako na, Lord, buti pa sila kapag inaway sila, may kapatid sila, may to the rescue, may parents no? na, di ba ganun na, bakit di ko nga pinapadapuan ng lamok. Yung mga ganun, parang growing up nung bata ko, parang sabi ko, Lord, wala akong ganyan. Walang yung magproprotect sa akin na, uy, ba't mo inaapi to? Mga ganun, wala talaga. And ito talaga yung sinabi ng Lord na, just stay calm. Kalmahan mo lang, anak. Magtiwala ka lang sa akin. Kalmahan mo lang. Ako nang bahalang. Kaya simula nung nakuha ko tong verse na to, nung natuto ako magbasa, kasi nag-start ako sa Genesis, tapos napunta ako sa Exodus, at nabasa ko nga to, sabi ko talaga, Lord, eto na yung mga nararanasan ko. Kasi naranasan ko din yung mag-recycle na lang ng mga notebook, para may magamit ako sa susunod na school year, dinesignan ko na lang. Yung mga ganun, kahit hindi pantay-pantay yun, kasi different pages, tapos tatahiin ko na lang. Yung mga ganun, na parang, Lord, pag napahiya ako at nilait nila ako, yung mga ganun, pag pinagtawanan nila ako. Pero hindi eh. Tapos, it turns out, ginawa pa ako ng Lord na leader sa school, na parang, hindi, walang pwedeng magpahiya sa'yo. I-respect ka pa nga. Yung mga ganun, parang na-amaze lang talaga kay Lord na, if you stay committed sa Kanya, if you stay your faith, na talagang, Lord, I know nakikilos ka. Katulad ng mga pinatotoo nyo, narinig ko talaga, full trust, full obedience, Yes. tsaka increasing of faith. Yes. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Correct. Kasi it's a matter of training your character. Kasi imaginein mo, paano ka susunod sa pinapagawa ng Lord na hindi mo nakikita yung gusto niyang pagawa. Diba? Tapos, paano ka magkakaroon ng increase of faith kung andyan na nasa cliff of mountain ka na, mahuhulog ka na, Lord, pero yung kamay na tutulong wala pa rin, di ba? Parang, it's a matter of correcting your character, correcting your mindset, correcting your behavior in terms of increasing your faith, in terms of giving all sa Panginoon. Kasi kung gaya nga na sabi ni Ate Mai, kung half-hearted ka, kung parang hilaw ka, hindi ka good sir. Bad rating. Bad rating ka, di ba? Correct. Kaya parang, totoo yung mga patotoo niyo talaga na, hindi,
Kasi kanina ko pa naririnig na, hindi, Lord, i-all out ko to sa'yo. Total surrender. Di ba? I-all out ko na talaga to sa'yo, Lord. Padali sabihin yun increase mo yung faith mo, yung belief mo. Pero if your behavior, yung response mo, hindi parang half-hearted ka, tapos parang lagi kang nagtetest the water, parang ganun, hindi mo makikita yung pagkilos, yung kamanghamanghang tagumpay na ibibigay sa'yo. Hindi mo makikita na lumalabas yung kapangyarihan ng Diyos, na kumikilos talaga siya. Kaya totoo yun, sobrang na-agree talaga ako sa mga testimony ng nagagandahan nating guest ngayon, Ate Mai. Yes. Kasi sobra. Kaya naman sa mga viewers natin at sa mga listeners natin, kung right now, parang may giant tama yung sinabi ni Ate Menchie, may giant ka pang nakikita or meron ka pang Jericho wall Yes. na nakikita na, Lord, hindi ko pa nakikita yung other side Other eh. side. Baka kailangan mong i-correct muna yung character mo. I-correct mo yung character mo towards God. Baka mamaya yung faith mo is hindi pala talaga faith na para kay Lord. Baka faith lang yan kasi narinig ko na ginawa so baka pwede. Pwede. Dapat hindi dapat baka pwede. Dapat gagawin niya din yun sa akin. Kung nagawa doon, Yes. hindi yung sinasabi mo, di ba, Tim Mai? Gagawin din sa akin. Correct. And talaga kailangan i-change yung character. So you could see nakikilos ang Lord. Kikilos ang Lord. And totoo, He is not done with us. So kung sa 2025, He will do extraordinary things. I'm sure in the coming years, Yes. Amen. for sure makikita-kita pa rin tayo and yung viewers natin na God continues providing a breakthrough in our life. An Amen. extraordinary breakthrough. Yes. So kung nag-enjoy po kayo sa aming podcast, ayan. So pasalamatan muna natin ang ating guest. Yes, Ate we would Mai. like to thank you, of course, Ate Menchie, Ate Emily, and Ate Ara for this interview sa inyong mga stories na tunay nga na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. At hindi lang yun natatapos sa isang kwento, kundi sa maraming kwento at patotoo pa. Amen po. A living testimony. So imagine mo yun, viewers, no, 3 pa lang yan sa Scepter of Judah. What Yes. more kapag lahat na ng mga Correct. Scepter of Judah? Kasi ang dami Sobrang din nilang daming- story to tell on Exactly. how God moved in their life. And we're so excited as well to hear from our viewers kung gaano din talaga kumilos ang ating Panginoon. Yes. And we hope that you were inspired and you would see how good and great God is. So, kung may nagawa ang Panginoon sa amin, we know that God is already doing something in your lives. Yan. And thank you again at kita-kits next time. Bye-bye! Bye-bye!